Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 27. For Cancer, we have dietary change. Ayan, so nakakatuwa no na meron na kayong iniisip na mga ganitong ganap no, dahil inaalagaan ninyo, ibig sabihin inaalagaan na ninyo ang inyong sarili, you are taking care of your health ngayon, kaya ano na kayo, aware na kayo kung ano yung anong klaseng pagkain ang ipapasok ninyo sa katawan ninyo, you know, so you are really taking care of yourself na ngayon, ano. At nagsisimula kayo dito sa pagbabago ng diet ninyo, no? What else? You have changing your mind. Maraming pagbabago, no? Maraming shifts ang mangyayari dito sa inyo. So, pagbabago sa diet ninyo, pagbabago ng isip ninyo. So, maybe dito sa changing your mind, energy, siguro may mga nabuo na kayong idea, no, na maaring magbago, maaring may bago kayong perspective, may bago kayong natutunan, you know, kaya maaring magbago ang ideas pa ninyo or yung plans ninyo, maaring ganon. Maari din na meron na kayo ditong desisyon na ginawa na, buo na sa isip ninyo yon, sa loob ninyo, but maaring may nakuha kayong bagong impormasyon or maaring may input kayo na napulot from other people. So ngayon maaring magbago din, no? Maaring may adjustment na gagawin ang iba sa inyo dito sa mga desisyon na ninyong ginawa. Maaring you're going to take yung gagawa pa rin kayo ng re-evaluation siguro muli. You're going to revisit muli doon sa inyong decision na, no? So maaaring ganun ang sitwasyon. Hobbies, ayan. So finally, no, Cancer, sa sobrang busy ninyo lately, maaaring wala na talaga kayong panahon para bisitahin din yung mga hobby ninyo. And ngayon, maybe you are going to make time, no, na siguro sa pag-unwind ninyo or sa maaaring pagkakaroon ninyo ng konting oras para sa sarili ninyo. You are also going to revisit your hobbies, no? So good for you. That is going to feed your spirit, no? So, mag-enjoy kayo sa gagawin ninyo. There you go. Changing your mind. Meron din tayong Two of Swords. So, maaaring may talaga dito. Merong pagbabago dito na nagagawin kayo sa mga desisyon ninyo, no? And maaaring papunta pa lang kayo doon. Papunta pa lang kayo doon. You have not made your mind yet dito sa sitwasyon na to. Ang iba sa inyo dito, maybe yung parang stalemate muna kayo, no? Nasa stage kayo na ganon. You're not ready yet, no, to make a decision. Maaring na kayo dito, nagbago na kayo ng isip about that decision na ginawa na ninyo, and now binalikan ninyo and you are maybe reconsidering something else, no, dito, at maaring baliktarin ninyo or baguhin ninyo, i-adjust ninyo ang decision na yon, but parang nandun pa lang kayo doon sa planong ganon, no? Tapos yung final decision ninyo, parang hindi pa kayo handa para doon sa ngayon. So maaaring marami pa talaga kayong kino-consider pa sa ngayon, ano? What else for Cancer? We have 6 of Cups. There is dito, napakaganda, no? Kasi meron ditong homecoming. Ako napipick up, no? Maaring yung decision na to, ang gagawin ninyo is related dito sa 6 of Cups. Maaring some of you are planning to come home, to visit your family, your parents, your children, no? Or yung asawa ninyo, boyfriend or girlfriend, so maaring uuwi kayo, no? Maybe that's the original plan, but you are reconsidering something else sa ngayon, no? Or maaring pagbabago lang yan ang isip ninyo sa date ng pag-uwi ninyo or sa plans na gagawin ninyo, itinerary ninyo. So, maaring ganun lang din naman ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, no? But definitely, there is homecoming dito akong nakikita for some of you, no? Meron ditong pagbibisita sa kung saan kayo nanggaling, saan kayo lumaki, yung mga ganun ba. So, good luck to that, Cancer. May travel dyan may travel na involved. What else? We have Temperance. Ayan. So, dito?
balance, no? This is asking you for balance, Cancer. Maaari din talaga na maraming distractions siguro ngayon, maraming gumugulo sa isip ninyo, maraming ideas na nag-uunahan siguro sa isip ninyo sa ngayon, Cancer. Kaya kasi punong-puno na siguro kayo. Ang dami ninyong ginagawa, ang dami ninyong pinagkakaabalahan, ang dami ninyong naka-line up na gagawin, ano? Kaya siguro kailangan ninyong ngayon muna balansehin ang sarili niyo, no? Magano kayo, magpahinga muna kayo. Napaka-importante na magpahinga, mag-retreat or makapag ano man lang kayo, meditate or makapag reflect kayo. Nang sa gayon, mabalik muna ninyo ang sarili ninyo sa sentro, no? Magkaroon kayo ng pagkakataon to ground yourself dito. Nang sa gayon, parang magsimula muna kayo sa ano naman, sa mas kalmadong sitwasyon or mas kalmadong pag-iisip or pakiramdam, no? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Scorpio, October 27, paunang mensahe ninyo, healing from the past. Ayan, napakaganda nito. Handa na kayo magsimula dito ng bagong buhay, hayakapin ng bagong umaga. Scorpio, I'm really happy for you, no? Kasi papunta na kayo doon sa bagong sitwasyon na mas maganda, mas mapayapa, mas masaya, no? You are healing from the past na yung maaring dito, maaring nakapag-forgive na kayo dito, no? Kaya papunta na kayo sa healing process ninyo. So that's really beautiful. Self-employment, yan, Scorpio, ang iba sa inyo dito is going to do your own, maaring meron kayong ipuput up dito na bagong business, or maaring kayo na ngayon na magiging boss ng sarili ninyo, no? You are going to be your own boss na ngayon, and ang napipick up ko dito, you are very proud of yourself dito kasi maglalakas loob na kayo ngayon na tumayo sa inyong sariling paa, all on your own, magpuput up kayo ng sarili ninyong negosyo, all on your own, yung mga ganon. So, you are really going to be very proud of yourself with this, no? Kasi parang ngayon pa lang, yung pagdedesisyon pa lang na magtayo kayo ng sarili ninyong negosyo, hindi na kayo magtatrabaho sa kumpanya, maaaring ganon, and you are going to to be the employer na, kasi maaaring may mga tao din kayo ditong kukunin, diba, para sa iyong negosyo. Maaaring ganon ang sitwasyon dito. So good luck, you are an entrepreneur now, no? Welcome the new, yay, there's new beginning energy dito, Scorpio. So definitely, no, ang daming you know what, parang ang dami ninyong pagsasabay-sabayin dito na pagbabago sa buhay ninyo. You're going to change your source of income na ngayon, kasi maaaring hindi na ngayon kayo mag-i-empleyo, magninegosyo na kayo sa ngayon. So that is something new to you, that is new career path na tatahakin ninyo. And meron din pagbabago dito sa healing from the past, kasi you are leaving that past behind you na, and handa na kayo dito. Handa na din kayo dito sa inyong bagong buhay, no? So let's see what else, ano pa ang ganap for Scorpio. We have 3 of Wands. Napakaganda nito. You know what? This is a good fortune energy, no? Ang swerte ninyo sa ngayon, good fortune is on your side sa ngayon. Kaya kung ano man yung sisimulan ninyo, tulad nitong negosyo, no? Na ipuputab ninyo, siswertehin kayo dyan. Maaaring you are really being called to do this, no? To be in this path, Scorpio, no? Maaring divinely orchestrated talaga ang mga mangyayari sa inyo dito, no? At siswertehin kayo dito. For others of you, you have waited so long siguro for this opportunity na makapagnegosyo kayo all on your own, you know? Maaring matagal ninyo tong minanifest, no? Maaring matagal ninyo tong pinagdasal, and the time has come, no? Everything is perfect na para gawin nyo na talaga, i-implement nyo na yung plan ninyo na to. Others of you naman are traveling, no? There is travel involved dito for some of you, Scorpio. Maaring yung travel na to is related to pag-aaral, expansion,
no? Business related or maybe job related, no? Maaring may trabaho overseas ang iba sa inyo dito na nakuha, no? May job opportunity sa ibang bansa, and maybe you are waiting for your flight, or maaring naghihintay na lang kayo ng finality ng mga papeles ninyo, or kung ano-ano pa mga requirements siguro na lang ang hinihintay ninyo, and you are set to go. We have 2 of cups, no? Nasa taas niya self-employment, so most likely there is business partnership dito. Maaring meron kayong kasosyo or ka-collaborate sa negosyong ito na gagawin ninyo. Scorpio, no? This is partnership in business. Maaari din na this is partnership in love or friendship, no? May bagong pagkakaibigan din dito na mabubuo. Maaring yung ano ninyo, yung magiging ka-business partner ninyo, maybe eventually maging kaibigan ninyo, or maaari din na yung ka-business partner ninyo dito is dati na ninyong kaibigan. That is also possible. So we have 9 of Swords. Ayan, you know what? Something is stressing you out, no? Maaaring nai-stress kayo dito sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. Dito sa transition na about to happen sa buhay ninyo. Maaaring ganun ang sitwasyon. Maaari kasi na nag-overthink kayo dito, nag-overanalyze kayo, kaya ganyan ang nararamdaman ninyo. But in fact, there is nothing to fear. There is nothing for you to worry about. There is nothing for you to stress about. You know, Scorpio, magtiwala ka lang sa sarili mo, sa iyong kakayanan, magtiwala ka sa inyong desisyon na ginawa, and most importantly, magtiwala ka na sa anuman ang inyong ginagawa, sa anuman ang papasukin mong endeavor dito, you are supported by the divine, no? Lagi ka lang magdadasal, Scorpio. Always pray, and sa mga pagkakataong ganito na medyo nai-stress ka, siguro may fear ka, or may self-doubt ka, you know, whatever it is na medyo uncomfortable ang nararamdaman mo, offer it to God, offer it to your angels and the rest of your spirit team, at mararamdaman mo na gagaan din ang inyong pakiramdam, no? Magkakaroon ka dyan ng intuitive messages, no? Papadalahan ka ng mga signs, symbols, synchronicities that can guide you instead of you worrying, no? I-access ninyo ang mga intuitive signs or intuitive messages na pinapadala sa inyo ng Divine Universe, because yun ang makakatulong sa inyo na umusad na kayo, matanggal na sa puso ninyo yung stress, matanggal yung takot, kung meron takot, yung mga ganon, ano? All is well, Scorpio. Lagi ka lang magdadasal, and always lift up all your concerns to your spirit team, and makakaasa kang matutulungan kang gumaan ang inyong pinagdadaanan, no? Maaari talaga, no? Dahil syempre bago ito sa'yo, magnenegosyo ka, from working to negosyo, so maybe may stress na nararamdaman kayo. But if you have a partner sa business, no, wala kang dapat na ipag-alala. You can ask for their support, diba? At saka partnership ito kaya mag-uusap kayo, magtutulungan kayo, because this is your business, no? Together. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan po natin ang mga mensahe ninyo for October 27. We have forgiveness. Napakaganda nito because you are choosing love at this time, Pisces. Maaaring meron na ditong acceptance, meron na ditong pagbubukas ng iyong puso at ang inyong sarili at ng inyong isip na kung ano man ang nangyari in the past, nangyari na yon for some reason, no? And maaring alam nyo na ang rason, kaya siguro mas tanggap na ninyo na ganun ang nangyari, or for whatever reason, you know, you are choosing love and you are choosing to forgive, no? So that is really beautiful for you. Makakapag-move on na kayo sa buhay ninyo. You can move forward with your life.
magiging masaya na kayo dyan. Parental care, ayan. So, ang na-pick up ko dito right off the bat, Pisces, maybe some of you are taking care of your parents. Maaaring you are taking care of your elders dito, Pisces, no? At, maaari din naman na you are a parent na din, no? Maaring isa ka na din parent and you are taking care of your kids dito, no? Talagang hands-on siguro kayo sa pag-aalaga sa inyong mga anak. Yan din ang na-pick up ko dyan. We have relationship dynamics. Ayan. So, maybe there are some kind of adjustments, no? Sa inyong relationship dynamics within the family. Dito, being a parent, no? Maaring meron kayong naiisip dito na kailangan baguhin sa relationship dynamics ninyo between each other, no? Between sa inyo at ang mga anak, or between you and your person. Dalawa agad. Beautiful. Okay, so this is the Tower energy is sudden changes, no? There are sudden changes na mangyayari dito sa buhay ninyo, Pisces, around this time. These are the changes na hindi ninyo ito pinagplanuhan, hindi ninyo ito ginawa, hindi kayo nag-initiate ng changes na to. This is not your idea, no? There are external factors dito na yun ang magkikreate ng pagbabago sa buhay ninyo, and yun kung ano man ang pagbabagong yun sa external world ninyo, that is going to have a direct effect on you, no? So, maaring sa trabaho ninyo itong mga pagbabago, maaring pagbabago sa structure ng trabaho, maaring magbago din ang posisyon ninyo dito, maaari din na sa karera ninyo ito, negosyo, maaring ganon, or your relationship with other people, maaring ganon din ang ganap. So, it could be anything, it could be in any area of life, Pisces, but definitely this is something na ikakabigla ninyo, no? There might be discomfort dito kasi syempre bigla-bigla ang mga kaganapan, bigla-bigla ang mga pangyayari. So there may be a point na maaring magkaroon kayo ng discomfort dito sa mga changes na to na mangyayari. Okay? So let's see. We have 9 of Pentacles. This is financial comfort, Pisces, na parating sa inyo dito. So this is really beautiful. Maaring ang pagbabagong ito is related to your finances or your source of income dito, no? And kaya naman maaring yung pagbabagong ito is going to be uncomfortable at first, pero look what is going to come next, no? Financial comfort. This is the time for plenty and bounty for you, Pisces. You will experience prosperity and abundance dito, no? So good luck to that. What else? We have the world energy, beautiful energy. You know what? Meron tayong dalawang major arcana, the Tower and the world energy. That means, Pisces, na at this point, there is a major event na maaring mangyari sa buhay ninyo that has that's going to have a great impact sa buhay ninyo for the long term, no? Maaring may mga ganap, and this is so beautiful, you know. This is so beautiful because the Tower energy is a new beginning energy, and the world energy also has a new beginning energy. So something is coming to an end dito to give way for new beginnings, diba? Kasi para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng fresh start, something has to go, something has to close, diba? Kaya definitely something is going to end dito, and to give way for the newness to start, for the newness to come, no? So there are going to be completion dito sa iba ninyong ginagawa, Pisces. Maaring you have a task, you have a project, no? Mga ganong bagay na maaring magtatapos na sa ngayon, ano? And you are on to the next level. Kung ano man yung mga ginawa ninyo in the past na natapos ninyo successfully, or it has come to its completion na, you are on to the next level. But dito sa next level na to, this is even more challenging. There's more work to do. Yung mga ganon ba, lahat kayo level up na din, no? Sa mga gagawin ninyo dito sa next phase na haharapin ninyo ngayon. So this is really beautiful because this is also a time for success. This is also a time for
achievements and accomplishments. So, ano to? Panahon nito ng celebration, no? Ng happiness and celebration of your successes, Pisces. Kaya, marami kayo dito ng pagkakaabalahan, no? Marami kayong pagkakaabalahan dito. So, this is really beautiful. So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.